Basahon tayo ni isang sinabtanay. Verse 1, And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see. Verse 9, And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also, and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled. And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. Together, for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Dalayaw ng pulong sa Ginoo. Maraming salamat, Brother Francis. Magaling ko ang tanan. Sa padayong pag-insat ng pagsimba, let's call on our ushers to get our offering, and then call the Young Amba for the special numbers. Magapangamuyo ita, upod kay Brother Rolis Partero.
that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Madamo gid nga salamat yang ambal. Magatin tong kita tanan. Let's sing our doxology. Praise God from whom all blessing flow. Ready? Sing. Praise God from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures, hear me, Lord. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Maraming salamat, magalingkod. Ito pang kabaitang choir.
Okay, amen to the song sung by the choir. Anong titles to? He holds the future in his hand. Hindi mo makita sa Bible nga ang Diyos nagauyat sang aton future. Psalm chapter 31 verse 15. Siling ni King David, "My times are in your hand." Ang aton panahon, ang aton tinuig, ang aton edad, ang aton kabuhi ara sa kamot sang Dios. But silingon, it is God who controls everything. And that reminds us that we should not rely on the predictions of those fortune tellers. Kadto ka sa manug himalad, pahimalad ka sang imo nga kabuhi, what will happen in the future? Araya klaro sila sa Bible, ang Dios nagauyat sang aton nga mga kabuhi. So, sini nga aga, padayon kita sa pagtuon sang pulong sa Ginoo. Sa gihapon ginatuon-an naton ang end time events. Para sa iban daw ka kululbaan. Para sa iban daw ka irrelevant. Nga siling nila, paano matabo ang mga musni? But we do believe that we have the Bible to guide us. Kung ano man ang mga magkalanabo sa palabuton. And of course, we all believe that these things will never stay or will never remain the same. But everything will come to pass and everything will just be finished. Sana aton kabuhi. Before that, let us come to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord, for another day, another Sunday where we can come together to worship you in the spirit and in truth. We know, Lord, that the meat for our souls is the study of your word. And today, we ask that your Holy Spirit will guide us, give us the understanding, give us the illumination, so that we'll be able to understand your will for our lives. And Father, we know that you are the God of destiny. You are the God of the future. And you are a wise God who only knows what is ahead of us and what will transpire, what will happen in the future. Because we are not in control in our hands. We just rely upon you in your word, especially as we study the things that will happen in the future. And Lord, at this time I pray that through your power, through the illumination of the Holy Spirit, we'll be able to understand it. Guide each one in a very special way today. And we ask that you will cleanse us from all our unrighteousnesses so that we will become worthy in coming before you. For this is our prayer in Jesus' name. Amen. So, natapos na naton pagtuon, may kaangtanan sa rapture. Remember? Sulit-sulit naton para you will familiarize with the events. And today, we'll study about the 7 years tribulation. Para sa iban, siling ko kululbaan ni. Para sa iban, irrelevant ini. Pag para sa iban, wala sila yung kabalo. No? What they are just thinking, nga normal ang tanan subo nga mga butang sa kalibutan. What is important for them is just they can just continue with their work, eat, drink, and be merry. Siling sa iban, for tomorrow, we will die. That is the only thing that comes to their minds. That is their only concern. But we as Christians, we do believe, kita yaga pati, nga aton concern, hindi lang sa sining kalibutan, nga makakaon lang kita, maka-eskwela sa atong kabataan, makatrabaho kita for our source of our livelihood. But we do believe nga these are all regular processes of life that later on
we will be able to understand nga matapos initanan. Kaya ang goal sang Ginoo for us not to dwell in this world permanently, but God prepares something for us in heaven. Kaga muna ang goal sang tanan nga mga Kristohanon. That's why sa unang nga panahon, there was a question asked. Ang pamangkot, who am I? Where am I going? And what is the purpose of God in my life? So ang sabat dira, the chief end of man is, to glorify God on earth and to be with Him forever in heaven. So that is the chief end of man. Amo na dapat nga goal sa isa ka tawo. Hindi nga magkabuhi lang dis kalibutan tubtubsan o. Now, so we have started studying about what will happen in the future. And of course, we talk about the rapture of the church, of the saints, that as we have studied, especially in 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18, it speaks about the time when Christ will come. Kaya siling naton, pagkarin ni Kristo, duwa ka phases, duwa ka parts, duwa ka bahin. When we talk about the second coming of Christ, the first phase of His coming is what we call the rapture of the church. Ang ginambal nato sa nagligad, nga magkarin si Jesus, dala lang sa babaw. He will not touch the ground. And all believers, ang tanan niya nakabaton kay Jesus Christ ng Savior, will just come and Jesus Christ will meet them in the air. And then Jesus will bring them to the Father, and that fulfills the promise. In John chapter 14, verse 6. John chapter 14, verse 1 to 6. In verse 3, it says, for in my Father's house are many mansions, and if we're not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. That is the rapture of the church. That is the second coming of Jesus. And Jesus said, I will come again and receive you unto myself. Meaning to say, Jesus Christ will meet them in the air, and the Bible says, so shall we ever be with the Lord. For where I am, Jesus said, there you will be also. So that fulfills the so-called rapture of the church. Magsiling nga rapture gani, ang term na ginagamit sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, is the phrase, caught up. Caught up, meaning you are being seized. You are being snatched from the earth to be with Christ. Amo na ang ginatawag nga rapture. You cannot find the word rapture in the Bible. The word is caught up. Galing kay dira gingkuha naton sa Latin word nga rapiri. Rapture. Sabniton, paibabaw. Sinong sabniton? Not everybody will be caught up to heaven. Sino lang gani ang sabniton pababaw? Only those people who have trusted the Lord Jesus Christ as their Savior. In short, ang mga tao lang nga naghatag sang ila kabuhi kay Jesus Christ. Not everybody will be caught up to heaven. This will be exclusively for those who have trusted Him as their Savior. So pag submit dito sa babaw, what follows is the so-called, ganitong tunan sa Nglinga Sunday, Bema judgment or the judgment of believers. As what I have said, ang mga Christian subong, sa subong ba lang nga nagakabuhi kita, we have to be aware that God is watching what we do. Nga, pila ka adlaw, when we will be up there with the Lord, we will be judged according to what we have done, whether it be good or whether it be bad. Now, after the rapture, here on earth, samtang ang Christian dito sa babaw, diri sa kalibutan, ang mga hindi tumuluo, those people who refuse to believe, those people who rejected the Lord as their Savior,
will suffer the wrath of God for the so-called 7 years tribulation. That is what will happen to those who are left behind. Anto sila sa sulod sang pito ka tuig nga kangit-ngitan. We call it Great Tribulation. Okay? So that is that will take place right after the rapture. Rapture, tapos 7 years tribulation, ang mga Christians natuto sa babaw. And then after the 7 years tribulation, Jesus Christ will come again, and that is His second coming. Nga ang iyang kaugalingon, He will touch the ground. As a matter of fact, if you're going to read Zechariah chapter 14, verse number 4, ang tiilya makunsad sa bukid sang Olives. Mount Olives was the mountain where Jesus Christ ascended to heaven. Remember? Sa iya second coming, siya mahugpa o kon matungtong sa iya tiil dira sa Mount Olives or Mount Olivet. According to the scriptures, the mountains will divide itself and no more to be seen. So that will be the coming or the second coming of Jesus. We have to understand that today, Jesus Christ is our Savior. But during His second coming, He will no longer be the Savior, but He will be the Judge for everyone. That is why we have to understand the purpose of God. So, let's talk about the 7 years Great Tribulation. Now, mamangkot ka mo. Sa ligad to, pakitaan ta ka mo. Rapture of the church, what is the proof text sa Bible? Tandaan mo, may mamangkot sa imo din. Tanda makita, Pastor, ang rapture of the church. Mayroon na record sa Bible. Ano ipakita mo? Ano to? 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Ara, passage na iya. Although may individual mga verses which talks about the rapture of the church. 1 Thessalonians 1:10, ara manda. Now, Bema judgment. What is the verse that is being discussed when we talk about the judgment of believers in heaven? What is the verse? Ano tong verse ang ginatag sang ligad? Ha? Pataka mo? Ang Bema judgment is found in 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. Ara, makita mo da. Romans chapter 14, ara man. Okay, now, Great Tribulation. 7 years tribulation. Ari ang ginambal ko sa inyo sa nagligad. For you to familiarize the diagram, the order of events in Bible prophecy, siling naton, it starts with the first coming of Jesus. Anong first coming ni Jesus na? That was His birth. Pagkatao niya bala? Pagkatapos nga na tao siya, ang cross dira speaks about the death of Jesus. Iniyag naton anaton sa starting na lang sa pag-abot ni Jesus sa pagkataon niya. And then, right after that, He was ascended to heaven. He ascended to heaven right after He died. How many days when He died? Before He ascended up to heaven? 40 days after He died. He ascended to heaven. Amo na siling ko, ang 40 days na yat does not refer to anybody here. When people dies, people will think that it will take 40 days before He goes to the place fitted for Him. No, that's not. It only refers to the Lord Jesus Christ that 40 days. Hindi na yan na partinisir sa tao mapatay. After you die, after a person dies, automatically, the soul goes to the place where God intends him to be. Hindi na kinanglan niya 40 days pa kagdason, maglibot-libot pa di sa kalibutan. Para na yan sa mga tao nga wala kaintindi sa ginatudlo sa Biblia. Para sa imo niya kaintindi, ang 40 days, kung mapatay ang tao, pag piyong gid sa mata mo, ara ka na sa lugar nga talana sa Dios para sa imo. Whether you are in heaven or a person will be in hell. When he closes his eyes at the last breath, antes ka
bawian sang ginhawa. Pag pagkapatay mo, last breath mo, pag muklat mo, ara ka na sa langit kung Christian ka. Kag kung unbeliever siya, ara na siya sa impyerno. Hindi na kinanglan niya nga mga 40 days ka pa. So, Jesus Christ, when He ascended up to heaven, immediately the church was born. Church, nga gin-promise ang Ginoo kay Pedro. Remember? Matthew chapter 16. Jesus promised Peter that he will build his church. Upon this rock, sila ni Jesus kay Pedro, I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. Ano hambal ni Jesus kay Pedro? You are Peter, and upon this rock I will build my church. Ang church, gin-establish, hindi kay Pedro. Ha? Anong foundation ng church? It was not Peter, but it was the Lord. You are Peter, meaning the word Peter means in Greek, small stone or small rock. You are Peter, and upon this rock, who is that rock? 1 Corinthians 10:4, the rock there is no other than Jesus. The word rock in Greek is Petra, meaning big boulder or big stone. The church was founded upon Jesus, not on Peter. What is the relationship of Peter to the church? Peter was the first believer of the church. And so, after Peter, some disciples who believe also in Jesus Christ, you and me, were added to the church, and now we have a numerous members of the Church of Christ. So when Christ comes, these people who believed in Jesus, starting from Acts chapter 2, until the rapture, they will be turned over to the Lord. Amo na ang essence ng church age. So, for your information, ari na kita dire. Okay? Ari na ta sa church age. Because when we study about the 7 dispensations, we talk about the different dispensations in time. And the last dispensation that we have the world experienced was the dispensation of law during the time of Moses. After that, we have the dispensation of grace. We are now in the dispensation of grace. What is the last dispensation? Man sila yung dispensation gani ang division sa mga tinuig kung paano ang Ginoo nagdeal sa mga tao sa naglanlain nga mga panag-on. Ang diling sa Dios kay Adan kay iba lain man sa aton. Ang diling sa Dios sa kay Abraham lain man sa aton. Ang diling sa Dios sa kay Moses lain man sa aton. That's why ari kita sa panahon nga si Jesus Christ nag-establish ng church diri sa kalibutan. Saan na matapos? Rapture. Ara, kung familiar ka mo sa diagram, no? Due tayo nga review, no? So, last time, Hari kita subong, diri kita. Kati tapos na si Jesus nag-ascend sa heaven, meaning nagkayab sa langit. After nga nagkayab sa langit, natao ang church. Nagsugod. Ang church, dira kung basahan mo, familiar ka mo sa Acts chapter 2, ara dira ang klaro nga pag-start sa church. And then right after that, ari na kita, way ko kabalo kung diin kita dirampi. Whether we are at the middle or we are at the end. But I do believe that we are here, whether siling ko we are at the middle or we are at the end. Saan pagkilala nyo? Middle kita o kung the end, nasang church age? Ha? Ano pagpatin nyo? Middle o kung end? Kunya siguro, base, lapit na sa katapusan.
Ako na naya brobanta. Tapos ini, anong matabo? Areo rapture of the church. Look sa wayan sa babaw mga tao to, mga bata. Ari rapture of the church, amon siling naton, matabo ini anytime from now. Whether you like it or not, this will happen anytime from now. Amo na nga siling dira, the coming of Jesus is imminent. Magsiling ka gani nga imminent, why patod nga timpo. Wala sang signs bala nga ginatawag. Whereas siya lain niya sang ining second coming ni Kristo ginatawag revelation, may mga signs ini iya. Take note ha. Amo ini ang ginahambal dira sa book of Matthew chapter 24. Wala niya na mensionar sa Matthew chapter 24 ang rapture. Why? As what I have told you before, Matthew chapter 4 was written or was given to the disciples of Jesus. Mga Hudiyo sila. So, ang church yagin reveal sa time na ni Paul. Okay, now, of course, sa time ni Pedro, ginhambal ina nga i-found yung church. So, ari kita dire, kung ari kita dire sa the end of the church age, mag-abot ang time sa rapture. Tapos ang rapture, daloon ni Jesus, dire sa babaw, kag may ginatawag kita judgment seat of Christ. Pagkatapos ang judgment seat of Christ, may ginatawag nga marriage supper of the Lamb. Amoy na yung pag-turn over sa mga Kristiyano, mga tumuloon Hesus Kristo sa amay. Kag siling sa Bible, sila ni Jesus, for where I am, there you may be also. Kag pagkatapos sila mabalik si Jesus Christ sa second coming, when will that be? That will happen after the 7 years tribulation. Now, question. Ining 7 years tribulation, may ara bala kitang signs nga ara na that signals the 7 years tribulation? Yes, of course, ang rapture. But people who are left behind will never understand, will never know that tribulation has already started. Only those, kita nga ato na to sa babaw, wala man ta kabalo. Kung diri sa kalibutan, tribulation na, because it is only God who knows everything. Hindi nga, ato katos babaw, masin, uy, yala, sa dalawang bilit, tribulation na to, ho. Ano, labot mo, gano ka pa imo yan, agay pa panilag. Ang importante, nga ato katupod sa Ginoo, ang mga tao nga bilin diri sa kalibutan, amo na siling naton, diri sa earth, they will suffer the wrath of God for the space of 7 years. May Christian pa din nga ma-intra sa tribulation? The answer is no more. Why? Because they were already raptured to be with Christ. Tanan nga tumuloon ni sa Kristo, nga tuod-tuod, upod na to kay Jesus. Pero may iban pa nga mga tao nga nakabalo, may kangtanan sa pagtuo nga may kangtanan sa kaluwasan nga kay Jesus Christ lang gid. Yes. Damo most probably may mga tao nga sa subong ginawalihan sa pulong sa Dios kag ginturduan nga ang kaluwasan ara lang kay Kristo, way nagtuo. Para sa Ilaya daw hindi man natuod. Ti karon kay nagrapture. May diya sila nga rapture na, may diya guro ban sa ila, ang tudloan naman mo. Iban sa ila guro naka-attend na sa Sunshine Baptist Church. Kung naka-attend sa dire, kasi familiar na siya. Kung mag-rapture, uy, ala, amo ni galing na tudlo sa una sang dito ko ga-attend sa simbahan, nga may rapture gali. But, what can you do? Anong may mo? Is there a chance that you will be raptured again? No, there is no more rapture of the church. Why na? That's the last time. That's why nga ang pagkarin ni Kristo this is non-negotiable. Jesus Christ will never come again sa rapture. He will come again during the time of the revelation. Pareho mablas ang salvation in Christ. When Jesus Christ died on the cross, ang sinao siling sa Bible, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Negosyable pa bala na, masiling ka nga, pagkapatay mo, makanegosyar ka pa sa Ginoo, Lord, may chance pa ko nga maluwas after you die, after a person dies, nga wala Kristo, wala non-negotiable na to spiyak kinabuhi.
Hindi na to pwede nga may pangadian ka, masaylo pang kalag mo to sa langit. No, no more, no more. Misahan ka o kung pangamuyuan ka, masaylo pang kalag mo sa piyak sa Ginoo. Why na na saya? Psychological lang na. Nga masiling kaabi nga, para lang hindi maglain buot mo nga mapatay ni nagkadto sa impyerno. Kundi ang balon na lang, base pa lang nagkadto sa langit. O kung may purgatorio pa, tsansa pa. Mga kauturan, sa Bible, ginambal ko na pirmi, wala gidya diri na mensionar ang word nga purgatorio. Wala dulaan ang pinsaron mo. Kaya karon kung may purgatorio pa, manumdom ka pa, may second chance pa to gali, spiyak kinabuhi. Pagtapos, diri sa kalibutan yan, magaga kaya pabaya, huwag sapak sa Diyos, kaya may tsansa pa to Isang birabirahan ta dis kalibutan pakasala. Anyway, after mapatay ta, may tsansa pa, base kon sa purgatorio pa ta magtupa, kundi may tsansa pa. Wala na. Muna damo napatay sa damo nagantos sa pasalig-salig. Salig-salig ka ba lang amo na ang siling kuya, ang hambal sa tao, hindi mo lubos patihan. Mintras tanto nga hindi na napagkit sa Biblia. Susulitong ko sa pagsiling. There is no more chance for a person who died without Jesus. Definitely, after mapatay ka sa impyerno, wala na. Kung nara ka sa impyerno, hindi bala, mo nang kanta sa choir? Ang Diyos nag-uyat sa aton nga future. Ang Diyos ka-uyat sa kanton kabuhi. Di paano nga, dito ka na sa impyerno, tapos pangamuyuan ka din, nagsaylo ka pa sa langit. Mas powerful pa ang nangamuyo di sa kalibutan sa kay Jesus nga nagambal nga, kung sino mabaton sa iya, hindi na magkadto sa impyerno, kundi may kabuhi nga wala sa katapusan. Sino nagadeterminar sa future tao? Ang tao? Ang religious leader? I cannot even guarantee your salvation apart from the Bible. Kami nga mga pastor ay kami nga nagaluwas sa tao. We only teach people how to go to heaven. If people will never believe on that, nga munang natudlo sa Bible, we cannot do otherwise, but of course, masiling kita, mo kanugon sang kabuhi, sang buhi pa to siya. No kabuot man to nga tao, pero kung wala siya nagtuo kay Kristo, wala yat sansa ang kaluwasan. Amo na nga kita sa aton panimalay, hindi pwede naton masakop ang miyembro sa aton pamilya. Sad to say that. San ginikanan mo, utod mo, iloy mo, amay mo, paryente mo, hindi mo pwede masakop sa langit. Wala sakpanay. That's why salvation is individual. Personal Savior. You need to believe in Jesus Christ as your personal Savior. And if you have believed on Him, you tell other people also to believe in Jesus Christ so that they will be saved. That is the work. That is our job bilang mga Kristiyano. Gitagaan kita sang trabaho sa Diyos, nga kung nagtuo ka na kay Jesus Christ, ng Savior, in return, you have to tell other people about the Lord Jesus Christ, so that they will not go to heaven, or they will not suffer forever. Not only in hell, of course, the ultimate suffering that a person can experience is the lake of fire. Diba? Kaya ang lake of fire, amo na ang magadala sa tao sa laglagan. Amo na ginasiling naton bala. Tapuson ko na lang ni. Ari, 7 years tribulation. Pagkatapos, second coming ni Jesus Christ sa ginatawag nga revelation. Masila yung revelation gani, pagkarin ni Kristo, makita na siya sang tanan. Ang rapture ya, hindi na yung revelation. Sino makakita sa iya? Ang mga tumuluo lang. The unbelievers will never see Jesus. They will never understand that Jesus Christ has already come. But only the believers. That's why panawag sinain naton, sang ginatawag ng rapture, kuha na iya, ining, hindi na mo. Doon nagsiga ako ng pangano, no? Ang rapture, hindi na yung revelation nyo, meaning, makitaan sa tao, si Jesus. Dira sa rapture,
Ang makakita sa iya, mga tumulo lang. Okay? Now, pagkatapos, sang 7 years, manaog si Jesus, upon sa mga ginsabnit ito pababaw, kang mag-establish siya diri sa kalibutan sang 1,000 years nga kalinong diri sa kalibutan. All the evil works were suspended. Satanas, igapuson, sa bottomless pit. Wala siya sang chance nga puyo diri upod sa mga tao sa millennium. Sinong residente sa millennium? Ang mga ginsabnit dito sa langit, sa babaw, kag ang mga tribulational saints, kag ang mga Old Testament saints. Tatlo ka grupo sa mga tao may starde sa millennium. Liwaton ko ha. Ang rapture, una gid. Ang mga tribulational saints, sa magkalaluwas, di ba may ara pa na maluwas, pero may pila pa da kabilog. Kag diri mga Old Testament saints, mga Old Testament people, bilang mga believers, na diri sila mapuyo sa 1,000 years millennium. May inasawahay pa kag magpamana pa ng iban sa millennium. Sino magpalangasawa, magpalaman na? Ang mga buhi nga naluwas diri sa tribulation. Amo na sa kung karon sa hapon ari ka mo, we can explain that fully. Kay limitado lang time ta kun agay. So, kung hapon dira nagahiwat kita sang open forum parte sa second coming o kung sa things to come. Now, ari, sa millennium, tapos sa millennium, buyan na din ni Lord si Satanas, kag at the end of the millennium, si Satanas magatintar pa sa mga tao, sa mga kabataan, sa mga tribulational saints nga may old sinful nature, kag pagkatapos nadalaya pa. Pang hindi na magdugay kay magapadala ang Dios ang kalayo alin sa langit kag siling dira i-consume ini sila. Tapos sinahukman ni Lord si Satanas, idapong siya sa lake of fire. Tapos ang Ginoo maghukom sa mga tao nga wala nagtuo kay Kristo halin sa panahon ni Adan kag ni Eva hasta dire kag paghukman sila sa Dios sa ginatawag naton the great white throne judgment. May maluwas pa di, wala na. Wala na sa may maluwas diya. Ang tinutuyo lang sa Diyos, nga hukban niya ni, para mabalaan sa tao nga, ma-make sure nila nga ang Diyos way gasugid sa pinutig. God is always true. Nga masiling sila, hindi na guro to, nga kung napatay ta, may chance patay nga maluwas. Dira sa Great White Throne Judgment, tanan-tanan niya tao, palinyahon sa tubangan ni Kristo, and then, after that, buksan ang tulunan sa kabuhi, the book of life. Ag siling sa Bible sa Revelation chapter 20 verse 11 to 15, and those who are not mentioned, who are not placed in their names in the book of life were cast into the lake of fire. Kag siling sa Bible, this will be the second death. Second death, kaya nga second death, kaya ang first death naton physical mo, di ba? Although katid, may mga stages man sang death nga natawag. May ginatawag man nga physical death, may ginatawag man ta nga spiritual death, may ginatawag man ta nga eternal death. Ambot silingon sa lake of fire, whether it is spiritual death, it is eternal death, kag siling sa Bible, second death ang description dira. First, physical death, and then the spiritual death. Ang tanan niya mga tumulo, ang tanan niya mga tao nga ginukman diri ni Kristo, diri dapong sa lake of fire. May chance pang maluwas ka sa lake of fire? Of course, no more. Sila sa Bible, they will stay there forever and ever and ever. While the believers of the Lord will stay or will be placed in what we call the new heaven and the new earth. Amo niya ang kalantuan sa mga tao nga nagtuo sa Ginoo. Halin sa pagsugod sa kalibutan, hasta diri sa church age, nagtuo kay Kristo, tumulo sa Diyos, dire magapuyo sa new heaven kag new earth. How long will this be? According to the scriptures, this will be forever and ever. Equivalent to the lake of fire, which is also forever and ever. Who will be present in this place? Satan and all people who rejected the Lord as their Savior. They will stay there forever and ever. Diriya, sino magapuyo dire? Ang tanan niya mga tao, ang Ginoo upod sa Dios, upod sa Trinity, God the Father, Son, Holy Spirit,
and all those people who believe in the Lord. Amo ning katapusan sa panag-on mga kauturan. Amo ning mag-culminate sa tanan nga butang. Amo nang natawag naton culmination of all things. Alright? So, that is the plan of God in the future. Okay. So, ang aton nga focus ara sa 7 years tribulation. Okay? Bodo muna nga siling ko kalimitado sa time ta pero sige lang, we'll try. Ang 7 years tribulation sa Bible, ang source naton diri ari sa Daniel chapter 9. Okay? Kung may Bible ka mo, sa inyo Bible, i-familiarize nyo kagalingon nyo sa Daniel chapter 9. Ang Daniel chapter 9, ang konteksto dira, gapangamuya si Daniel sa Ginoo. Nausisa iya ang Diyos kung bala anong plano sang Ginoo in the future sa kabuhi sa mga Hudiyo. Kaya at this time, ang mga Hudiyo na captive, were taken captive to Babylon. Remember? Saan na taken captive ang mga Hudiyo sa Babylon? Sa itong 586 BC. Munang final nga destruction sa Jerusalem. Ang captivity sa mga Hudiyo nagsugod 606 BC. Sang 606, dito kindala sang Ginoo si Daniel, si Meshach, Shadrach, Abednego, kag iban pa nga mga Hudiyo dito sa Babylon. That was 606 BC. Sang 597 BC, another batch sang gindala sang mga Babylonians ginkere dito sa Babylon, upod si Ezekiel kag subong man sang iban pa nga mga mapropuslan gawa nga mga Hudiyo dalat sa Babylon. Kay si Ezekiel prophet dito siya nagprophesy sa mga tao nga mga workforce. Iti sila ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kwanto sila ya, mga officers sa palasyo. But silingon, ang una nga batch, ginhimo sila nga mga official sa Babylon, sa kingdom sa Babylon. Kaya nag-expand ang kingdom sa Babylon at that time, kinahanglan sila additional people who will man some very important and sensitive positions dito sa Babylon. So, gin-train nila ang mga Hudiyo. Grabe nga training anagyan ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego hasta nga nakapasada sila. Kag ginhimo sila nga opisyal dito sa Babylon. While si Ezekiel, ginhimo sayang leader sa mga workforce. Ang ilay obra, manual labor sila ya. Lain ang obra ni Ezekiel ya, lain man ang obra ni Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego. That's why nga si Daniel is the most prominent figure diri sa book of Daniel. Si Daniel, ang isa sa mga importante nga hinimuan ni Daniel, amo nga siya nag-interpret sang damgo ni Nebuchadnezzar nga makita dira sa Daniel chapter 2. Kaya nagdamgo si Nebuchadnezzar, way sa kabalo kung anong damgo ya, amo na nga tao ya nga tarso. Nagdamgo ka, way kabalo sa damgo mo, ipapakot pa sa iban. Siling ni Daniel, siling ni Nebuchadnezzar nga hari sa Babylon niya, patawag iya nga mga magician, iya mga manugpakot, sila niya nagdamgo ko kagabi. Nalipat ko sa damgo ko, sugirin niyo ko sa damgo ko interpretation, kundi ganit pamatyon ta ka mo. Makumakatarso. Wala sila kabalo, siling sa mga manupakot. Mahal nga rin, sino man abi nga magdamgo nga, way kakabalo sa damgo mo, tapos ipapakot mo pa sa amon. Siling ni Nebuchadnezzar, tarso, kunin niyo pang mapaktan. Pamatyon ta ka mo. Nakabalo si Daniel. Si Daniel, hambala siya nga hambala ang hari nga kung pwede, extend niya pa ang iyang mayara siya nga ano panawag siya na? May allowance pa bala? Kay si Daniel,
nangamuyo sa Ginoo kung nga buligan siya. Kay kon pamatyo ni Nebuchadnezzar ang tanan nga mga manugpakot niya, mga pare niya, mga sorcerers niya, pati sila Daniel dala. Kaya mo to nga nangamuyo sila sa Ginoo. Kaga mo to nga gen palapit. Gin-offer siya sang iban nga mga sorcerers kasi malngari may isa dihalin sa mga Hudiyo nga basi pa lang may makapakot sa damgo mo kag makabalos ang interpretasyon. Amo to nagpalapit si Daniel eh. Pag amo to nga gin-reveal ni Daniel sa hari kung ano niya damgo. Grabe no. Sila niya malngari ang damgo mo nakakita ka sang great image, di ba? Lisari, amo na, tuod na, tuod. Gusto, dumduman ko na. Siling ni Daniel, malngari ang ulo yan, di ba bulawan? Oo, bulawan. Kagang iyang baga, hasta sa iyang nga hawak, kwan, brass. Oo. Kagang iyang hawak, hasta sa iyang paa, kwan, ining silver. Kagang iya tiil, composed of iron and clay. Siling sang hari, uwa mo na. Ti ano ang interpretation sina? Nyamal ngari ang bulawan da, ikaw na. Bo mayugid. Mutsilingon speaks about the Babylonian Empire, ang gold. Ang brass speaks about the next kingdom. Nga muna ang Medo-Persian kingdom. Dason ang thigh made up of brass was the Grecian Empire. Kagang tiil, which was composed of iron and clay, speaks about the Roman Empire. Apat ka greatest empires kalibutan. Kag sila ang mga tudlo, ang mga lower extremities, ang mga toes, mga tudlo sa tiil, iron and clay. Dugay-dugay may bukid nga may bato nga ginaboy. Nagtupa sa image, wasak ang image tapos nagporma sa ang bukid. Ti sila ni Daniel, inang ginhaboy nga bato speaks about someone nga among magatapos sang kingdom diri sa kalibutan. And according to our interpretation, he is no other than the Lord Jesus Christ, who will finish all the Gentile times of the Gentiles. Kaya mo na ang katapusan. So, bisan sa aton history, nag-reveal nga ang katapusan nga empire sa kalibutan, way liwan kundi ang Roman Empire. World Empire bala. Bilog nga kalibutan ng mga empires na iya, great empires. Hindi iya nga China, mga Chinese nga mga empires, kasi sila na iya, sa ilala na iya pungsod. Ang Japanese Empire, hindi man ito tanan nasakop sa Japanese Empire ang bilog kalibutan. Pero siya na iyang Babylonian Empire, bilog na yung kalibutan niya nga may controlling power ang hari da, ang emperor, si Nebuchadnezzar. Okay? So, because of that, si Daniel was promoted to become in the highest position of the kingdom because of this. Nakabalo siya. And then, because of that, si Daniel again saligan sa hari. Kag nagbilib ang hari sa iya Diyos. So, muna. So, dira sa Daniel chapter 9, why not a time, lakbang tada. Si Daniel one time magapangamuyo sa Ginoo, Lord, ano ang plano mo sa mga Hudiyo? Kag sinayang kalibutan. So, ang Diyos, pagi kay Angel Gabriel, naghatag sa iya sang kamatuoran. Naghambal sa iya, Daniel, while you are still praying, you are asking for forgiveness for your people. The Lord has already answered your prayer. And the Lord has planned for the future. Not only for the Jewish people, but the entire world. So, muna ang essence diri sa Book of Daniel, no? Ang Book of Daniel na, kung ang 7 years tribulation, natawag mo na nga the day of the Lord, the great tribulation, time or day of trouble,
time of Jacob's trouble. Ari ang essence ang 70 weeks of Daniel sa book of Daniel. Sila isang Bible, and whilst I was speaking and praying, sila yung Daniel, and confessing my sin and the sin of my people Israel, presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of God, yea, whilst I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I have seen in a vision at the beginning, sa chapter 8, verse 16, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation. Magsiling evening oblation, ang sacrifice bala. Mga Hudiyo kung nag-sacrifice sila sa una. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. At the beginning of my supplications, meaning prayer, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved, or beloved, therefore, understand the matter, and consider the vision. Magsili ka gani nga vision, palanan awon. Sang una, ang Diyos nag-reveal sa tao, sang iya kabubuton, paagi sa damgo, vision, kag paagi man sa mga Urim and Tumim sa una sa mga kaparian, kag subong man sa mga nagakalanabo sa kalibutan. Amo nang paagi nga nag-reveal ang Dios ang iyang kabubuton sa kabuhi ta. Wala na ni subong ang vision, why naman sang dreams. Ari na lang subong ang Bible na bilin nga diri gina-reveal sa Dios ang iyang kabubuton sa kabuhi ta. Tapos ng Bible, meaning to say, sang una wala pa natapos ang Bible, so ang Diyos nagapahayag sang iya nga kabubuton sa extra revelation ng tawag. Whether it is in the form of visions or whether it is in the form of dreams. So siling sa ng angel si Gabriel, Daniel, while you are still praying, the Lord has already answered your prayer and sent you this form of vision, and you have to consider this. Kay kabalo man si Daniel mag-interpret, di ba lang tagaan mo sa Diyos sang wisdom to interpret. That's why nga gintagaan siya sang vision for him to interpret the vision. Sila isang Diyos, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Kabalo ka, ang mga Hudiyo were taken captive for a period of 70 years in Babylon. After the 70 years, may date dira, kag santo gid sa date nga sa diin ang Diyos nagdala sa mga Hudiyo dito sa Babylon. After 70 years, ang Babylon was judged by God, kag ang nagbulos sa Babylon amo ang Medo-Persia. Kag sa time sang Medo-Persia, ngang hari amo to si Cyrus the Great. Nag-allow si Cyrus nga ang Hudiyo pabalikon sa ila lugar. That was after 70 years. Was the prophecy fulfilled? Yes, of course. Amo ni sila sa Bible, 70 weeks. When you talk about weeks, it talks about years. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Sino yung most holy? Of course, that is Jesus Christ. Sa Old Testamento, ito yan na mencionar ang ngalan ni Jesus. Ang ginambalang, ang mga expression o kung ang mga phrases which referred to Him. To anoint the most holy. To know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem, San Otto, during the time of Ezra, Nehemiah, dito ginsugdan nga ginpabalik sa sang Dios ang mga Hudiyo dito sa Israel. Pila ka tuig sila to? 70. Sinong unang ginpadala sang Dios balik sa Israel?
Primero, sila ni Zerubbabel, nagpaubra sa templo. And then, followed by, nagpaubra sang si Nehemiah, nag-ubra sang walls of Jerusalem. Kag pagkatapos, na-restore ang Jerusalem. Siling din, now therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks. Messiah, who is Jesus, and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off. Anong Messiah? Jesus. Cut off, meaning napatay, ginlansan sa cross. But not for himself. Si Daniel nagambal, but not for himself. He died not only for himself, but for being the Savior of mankind. And the people of the prince, ari ang prince dire, it is not Christ. The people of the prince shall come and destroy the city in the sanctuary, clerical. And the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he, ang word nga he, hindi na si Jesus, si Antikristo na. Unahan ta ka mga daan. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Ang week silang naton, di ba years? And in the midst of the week, sa sulod sang 7 ka tuig, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Palabayan ko lang ni. Pero para sa, daw ko lang abi no, para sa simpleng pag-explain. Ang 7 ka tuig, nga ginambal dire, amo ni ang part sang 70 weeks nga fulfillment kung paano sang Dios tapuson ang iya plano sa mga Hudiyo kag tapuson niyang plano niya sa mga hintil sa kalibutan sa aton be. Tiyan mo na nga ang 72 gin-divide niya. Ang 60 3 weeks. Ano ganin 60? 3 ano ganin na? Ha? 6 times 3 and 2 weeks. 3 times 20. Pila? Pila? 60 plus 2. Pila tanan? 62 weeks. 60 plus 2, 2 weeks. Anong 2 weeks? Ganit, 7? 2 ka 7, pila? Okay. Pila na tanan? Shall Messiah be cut off, and the people shall destroy the city, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Anong 1 week? 7 years. So, in other words, 60 plus pila? Plus 14, pila tanan? 64 na, no? Pila? Okay. Sila sa Bible, ang until the time when the sanctuary and the people of the prince shall come and destroy the city in the sanctuary. But before that, Aryo, silindira, 7 weeks and 3 and 2 weeks. The street shall be built again, and the wall. 7 weeks plus 3. Pila na? 7 plus 60. Pila taran? 67 plus 2. 69. Pila nang bilin? Ha? Isa na lang. Di ba 70 ang ginambal sang Diyos? Loko budlay, no? Sige. But silingon,
ang plano sa Dios kunti 70 ka semana. Sila nato ng 70 ka semana ngani ang weeks dira naghambal sang tinuig. Okay? Pero ang aton pag-insindi ngang 62 7 o kon ang 7 weeks and 3 score and 2 weeks 69 na tanan. May isa na lang nabilin. Kag ang isa dira amo nang ginatawag nga 1 week kag 7 years. Dira kita magabugtuanay sa ginatawag nga 7 years tribulation. Kay areho sa Bible may word man nga na-express nga 70 years. Jeremiah, amo ning sa Jeremiah chapter 25 bala? Amo ning 70 weeks of Daniel, ginbase ni sa Jeremiah chapter 25. Ang word bladder nga 70 years, ang mga Hudiyo ginbilanggo dito sa Babylon, gidala sa Babylon. Babylonia bala? Ang Babylon sang una amo ng Iraq subong. Ginbihag sila dito sulod sa 70 ka tuig. Nga nagsugod sa panahon sa mga Babylonians kag nagtapos sa katapusan man sa Babylonian sa panahon nga napierde sila sang mga Medo-Persians. Pagka-pierde nila sa Medo-Persians, gen pabalik sang hari sang Medo-Persia nga si Cyrus ang mga Hudiyo pabalik sa ila lugar. So in other words, that was for the period of 70 years. Amo ning gingamit sang Ginoo kay Daniel. Siling sang Ginoo kay Daniel may 70 weeks man nga plaso ang Dios sa kalibutan. Nga kung paano sa Dios tapuson ang iya plano sa inyo kag sa tanan nga mga tao sa kalibutan. 70 weeks man. But sila yung 70 weeks, 70 years. Kaya ari bala dira ari lang 1 week sa Bible, kabalo ka. Ang word gali nga weeks sa Hebrew panawag sa buwa, which means period of 7 and can refer to 7 days, 7 weeks, or years. Pero sa siniya nga passage sa Bible, ang 7 weeks diri nga word nga sa buwa refers to the 7 years or heptad. Okay? So, in short, sa expression sa mga sa Hebrew language, ang weeks dira nga ginbase diri sa Daniel chapter 9, years ang pag-intindita. Okay? Kaya ra man gani sa Leviticus 25, ang 7 Sabbaths of the years gani na refer man na 7 times 7 years. Okay? So, sa time man ni Jacob bala, itong na pangasawa ya si Leah, si Rachel, nga siling sang Dios kay siling nilaban kay Jacob, sila niya, Jacob, you work another 7 years for Rachel. Kay mapangasawa mo si Rachel. Kag siling sa verse 27, fulfill her week. Nya tapuson mo ana nga mga sinimana. And we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet 7 other years. And Jacob did so and fulfilled her week. Ano ning week? 7 years. And he gave him Rachel, his daughter, to wife also. Okay? So, gina-explain ko lang sa inyo nga sa mga Hudiyo, expression nga week, sometimes speaks about 7 years. Now, kanto kita 7 years tribulation. Siling ko kayo na sa inyo, kung tunaan mong dispensation sa Bible, amo nang last balada. 7 years rapture, kita mo na sa katapusan. Second to the last, tanawabla, arada ang 7 years tribulation. Okay? Sa akong diagram. When we have no more time. So, amo na yung siling nato ng order of events. Now, what is the meaning of Great Tribulation? It means a time of God's judgment for man's rebellion. Amo na ang butsilingon sang tribulation. Dako nga kangit-ngitan. Okay? The tribulation is a future 7-year period of time when God will finish His discipline on Israel and finalize His judgment of the unbelieving world.
Okay? So, anong purpose ng Great Tribulation? Kadali lang, siling dira, to demonstrate the wrath of God to the ungodly people. Para ipahayag sa Diyos ang iya kaakig sa mga tao nga hindi Diyos nun. Number two, to discipline Israel and to bring the remnant of the Jewish people back to know God. Number 3, to involve the Gentiles, for they too will come to know the Lord as their Savior. Manang purpose ang Ginoo sa mga Hudiyo, padalaan niya sa tribulation to purge the Jewish people so that they will be able to know Jesus Christ. Kaya sa subong nga panahon, ang mga Hudiyo, way gapati kay Kristo nga ila manuluwas. Mag-aabot ang panahon sa tribulation nga ang Ginoo magapakilala sa mga Hudiyo nga ang Kristong matutuod, hindi si Antikristo, kundi si Jesucristo. Kaya sa tribulation, may padalaan kay Antikristo, kag mapati ang mga Hudiyo. But in the end, they will be convinced that the true Christ is not Antichrist, but Jesus Christ. Number 4, to set up the 1,000 years reign of Christ on earth. Number 5, to prove the falsehood of the claims of Satan. Number 6, to prepare a multitude of martyrs for heaven. And number 7, to punish the Gentiles. Amo ning pito ka purposes, general purposes sang Great Tribulation. Okay? Now, di sa Matthew chapter 24, siling ko sa inyo sa nagligad. Ini nagambal na nungod sang tribulation. Okay? Sa Olivet Discourse blada na mensyonar sa book of Matthew 24. Kag sa Matthew 4 to 8, naga-describe sang first half of the 7 years tribulation. False Messiah, mag-aabot, amo na sila ni Jesus sa mga Hudiyo, sa mga disciples niya. Damo ang magakari sa akon, nga ako among Kristo. Kay sa tribulation period, si Antikristo amo nang magapakilala. Fake nga Messiah. Wars and rumors of wars. Famines. Earthquakes. Amo na maabot. So in other words, ang pandemic to, kuan to ya, ining daw hindi gito grabe nga tabo sa kalibutan. Panugod pa lang. Okay? Ang conflict sa kalibutan, panawag na rumors of wars. Sa Matthew 24:15 to 26, amo nang second half sang tribulation. The temple will be desecrated. Kaysa tunga-tunga sang tribulation, si Antikristo magamarka sa mga tao. 666. Para ano? Para masigurado ni Antikristo ang tanan niya tao nagaupod sa iya. Labi na sa mga Hudiyo. Kag siling sa Bible dira sa Revelations chapter 13, chapter 18, kung di sila mamarkahan, di sila kabaligya, hindi sila kalakat, hindi sila kung ano pang ilang mga buluhaton, hindi matigayon. Hasta nga later on, na confirm sa mga Hudiyo nga si Antikristo, hindi siya si Kristo matutuod. Amo na nga, they will try to believe in the Lord Jesus Christ. So, sa last part sang tribulation, dira ipahayag sa Dios ang iya plano sa pungsod Israel. Amo nang siling nato ng Israel, amo na siya ang eyes and ears sang prophecy sa Bible. Kung ano ga kanabo sa Israel subong, dira naton matanaw kung bala anong dalagan sang kalibutan subong. Kita mo subong kundi ang eyes and ears sa kalibutan nara sa Israel. Nga ang Israel nangin prominent nga figure subong sa kalibutan. Because we do believe nga ang Israel amo na siya ang liabi. Nga ang Dios lapit na lang niya pagatapuson ang mga butang di sa kalibutan. Ano gid ang mission, ano gid ang purpose ang Ginoo sa Israel haw? Kay siling dira sa Biblia, ang Israel subong ang Amerika nagapakigabyan sa Israel, ang iba niyang mga nasyon nagapakigabyan sa Israel. Pero mag-aabot ang panahon nga ang iban nga mga nasyon ma-withdraw sa ila support sa Israel. Nga tungod sining gakalanabo sa Israel, ang Israel, although hindi man nami ang ginhimo sa mga Hamas sa ila, hindi man maayo ang ginhimo sa mga Hezbollah sa ila, taga Lebanon, ang Israel may isog nga nasyon ini. Pero
ang kakatabo subong daw na sobrahan sila. Nga ano, ang mga wala labot, nagakalapatay, di ba? Ang mga Hamas, hindi lang mga membro sa Hamas na nagkalamatay, bisan mga membro, mga ordinaryo, mga Palestinon, kalamatay, mga bata. Anong labot sinabi? Amo man to sa Hezbollah, sa Lebanon, ang mga inosente man, nagkakalamatay, sila pamumba. And lately, ginbombahan naman nila ang Iran. Kaya ginbombahan sila sa Israel, sang Iran nagligad. Nagbalo sila sa nagligad ng adlaw, ginbombahan nila ang ulubrahan sang nuclear sang Iran. Lipay sila. Areo. Siling sang September 27, 2024, sa naghambal si Benjamin Netanyahu sa United Nations Security Council. Damo sa mga miyembro sa kabilugan, kalibutan, gatambong dito. Damo sa ila ang nagguluwa. Nga kaya hindi sila konforme sa ginhimo sang mga paghambal ni Netanyahu, nag-walk out ng iban ng mga nasyon sa kalibutan. Nga damo sa ila nag-withdraw sa ila support. Bayaan lang na. Bisan ng Amerika. Karyo, US warns Israel not to repeat Gaza destruction in Lebanon. Ang Amerika subong kamat-amat na, although ti kalabanan sa mga Amerikano, ti ga-apin kami niya sa Israel mo. Kaya nga, natural man na kalabanan ng mga congressmen sa Amerika, mga Hudiyo man mo. By blood. So, dapat maapin sila sa Israel. Pero sa nagakalanabo subong, ang Amerika gamat-amat na distansya sa Israel. Nga aman. Kaya mag-abot ang panahon, anong katuyuan sinitananaw? Okay. Ang katuyuan sinitanan, balik tadi, nga sa 7 years tribulation na tawag, ara blaw, kundi diri sa Bible, sa 7 years tribulation, 3 and 1 half, 3 and 1 half, si Antichrist, mag-declare siya kung nga world leader sa tunga-tunga sang 3 and a half. At first, ari kinatawag naton Middle East Peace Treaty. Signed. Ano ining kalibtanan sang Middle East Peace Treaty? Ang Hudiyo magahimo sang peace treaty sa mga kapungsuran together with Antichrist. Ti paano sila mag-sign sang treaty nila kay Antikristo? Si Antikristo magapakilala that he can solve all problems in the world. So amo na ang una diri nga matabo. So, sa ginatawag nga 7 years tribulation, kadto tatay sa katapusan, kay way na ko time. Ari ang beginning sang 7 years tribulation. Mangkot ka mo. Ano ang una-una gid sa 7 years tribulation? Di sila sa Bible, kung basahan mo na ang ginbasa, takay na sa Revelation chapter 6. May ginatawag kita dara nga the opening of seals, no? Sa Revelation chapter 6. Ang seals dira speaks about the revelation of God's judgment what will happen in the future. Miro dira sila sa Bible, sang ginbuksan sang lamb ni Jesus, ang first seal, white horse. Dason nga horse, red. Dason nga horse, ano pa gid nga horse dira? Black horse, pale horse. Until fifth seal, no? So, siling naton ang mga seals ni, they are full account of what God in store for the future. Munang seals dira sa Revelations bala. Okay? So, taga-anta ka mo ideya. Pagsugod sa tribulation, siling sa Bible, una anay nagtuhaw ang white horse. Ano ang white horse? Nagasimbolize ang rider si Antikristo. Anong buot silingon?
Ano ang gina-represent sini? Time of false peace. Man-made peace. Miro pag-start sa tribulation, linong. Solbaron ni Antikristo ang mga problema sa kalibutan. Pagkatapos, red. Nga horse. Rider sang red horse, hindi na ilimnon na. Ang rider dra, way iliwan kundi ang rider diri sa Antichrist niya. Remember, hindi niya si Christ. Anong meaning sang red? Great sword or war and bloodshed. Miro linong, produgay-dugay, gera. Third, seal. Ano ni? Black horse. Ano meaning sang black horse? Set of scales. Black horse, that means, poverty, famine, rationing of food. Muna nga, miro, linong pa. Sila nga mga tao, grabe solbar ang problema sa kalibutan ba? Linong dayon. Pero dugay-dugay, amat-amat. Hasta sang ulihe, tigulotom. Kag sila isang Bible, ang bilis ang pagkaon, daw halos, isa ka adlaw nga obra sa tao. Poverty. Tapos poverty, muna sila isang Bible, blada sa arao, pair of balances, and I heard the voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny. Anong penny ang ginatawag? Ang penny sang una, isa ni kaadlaw nga obra sa tao, you will be receiving 1 penny. 3 measures of barley for a penny. Silingon, kung magbakal kayo sa barley, ang barley ni medyo coarse bala nga klase pagkaon. Ang wheat niya mo na yung pagkaon sa mga Hudiyo, ginahimo na labla rin na. Ang barley, daw medyo wheat ini siya, ang equivalent sa aton niya subong daw mais. Ang wheat niya daw humay. So taton pa, ang isa mo kaadlaw nga obra, isa lang ka kilo makal mo. Pero magbakal kaya abe equivalent sa mais, 3 ka kilo nga mais sa isa kadlaw. And see thou hurt not the oil and the wine. Ang hindi lang ko mapiktuhan, ang oil sila sa iba, ano nga oil ni? Cooking. Wine. Bisan ano pa kamalahalon sa bugas, ang wine niya, bakal Japon. Hindi bala, bisan nasta subong. Daw halos, so kaon ang tao, pero hindi kin madula ang inom. Bakal Japon. Saan ano pa kamahal sang beer? Bakal Japon beer. Isa mahal pa sa bugas. Tiyan mo na yung matabo. Third seal. Fourth seal. Ano matabo? Pale horse. Anong buot sila yung sang pale? Speaks about death. Kamatayon. Di damo kamatay, damo gutom mo. Sila isang Bible da. Sila isang 25% of the inhabitants of earth destroyed. Ano pagid? Tapos ang kamatayon. Alright. Ang mga Christians, ang mga tumuluo, kami ari pa din magtuo sa Dios sa kalibutan mo. May mawali pa galing budlay na. Ginhingabot sila. Kag kun hindi amo na sila naton, kun hindi ka mamarkahan 666, hindi ka kaon, hindi ka kalakat, hindi ka kaimo sang obra mo. Ang kalatuan mo lang man, mapatay ka. Damo kita tani sang ma-explain to siniway na ko time. Bird's eye view lang ni. 6 seal, anong matabo? Sa kalibutan, may great earthquake. Subong may earthquake kita, may mga typhoons, may mga floods. Pero sila sa Bible, panugod pa lang niya. Ang worst pagidya sa time na sang tribulation. Great earthquakes, sun becomes black, moon becomes blood, massive meteor shower, atmosphere and sky will disappear, kag cylindrical continents will shift, and there will be natural disasters that will happen. Amo na siling ko subong, matingala ka mo ang mga typhoons, hindi lang ordinary mga typhoons, super typhoons. Ang earthquakes, hindi lang simpleng earthquakes, grabe na nga earthquakes. Sa Amerika, ang ilatong nga mga tornadoes, ang ilang typhoons man dito. Anong panawag sa typhoon sa Amerika? Hurricane. It is pronounced as hurricane, not hurricane. Hurricane. Ang hurricane nila masyado nakabaskog. Labanan ang ginatupaan sa hurricane ari sa Florida.
Kaya ang Florida, ari lapit sa dagat. So, ang Amerika, subong muno na, silang grabe na ginang hurricane sa Amerika, no? San diri sa Pilipinas, daw man, baskog man ang, kundi baskog ang bagyo, baskog ang baha. No? So, siling sang Bible dira, aying adlaw naton, hindi din magsiga, ang magsiga. Kabalo ka ang explanation sila, ang adlaw naton subong. Nagabukal na siya, o kung nagasiga na siya tungod sang gases bilangan ada. Pero kahit ang gases ni, may limit man mo. May expiration man na. Parebla sa mga stars sa universe, kundi iba niya mga stars na expire na. Makita mo na ang isang star kasiga pa, pero in reality, sa puno sina, posible, way na nagasiga. Ang adlaw, kay nearest star sa Earth. May tendency man nga untat ang siga sang adlaw. Kung maguntat na siga sang adlaw, ang kalibutan, ang bulan maapektuhan. Amo na ang adlaw, kung maguntat na siya sang siga, the moon will turn into blood before that great and terrible day of the Lord. Sana ni matabo? During the time sang tribulation. Now, sa seventh seal, muning siling naton, ang matabo da, may words to come. Muning nambal sang Revelations, chapter 7. Galing hindi na ako makapalayag. Kaya adlaw na tawid at a time. Ano lang ang point naton dire? Sila sa Bible, sa subong, we have to be ready. For such an hour as you think not, the Son of Man cometh. So anong mahimo naton sini? Diri sa aton natunan, anong rason kung ang Dios nagasilot sa kalibutan? Tungkol sa sala. Di ba? Kag nagasaad ang Dios nga He will deliver His people. Bisan pa mo ng mga kalanabo, ikaw kag ako nga Christians, hindi ni magatulod sa aton nga magkahadlok kita. Nga madlok sa tribulation kay sila sa Bible, before the tribulation comes, ang Kristiyanya dalon sa babaw. Makaabot ka pa sa tribulation, great tribulation. Kung Christian ka, I do believe, kaya ang iba niya nagapate nga makaabot pa sila kung sa tribulation mo. Pero ako yan nagapate personal, nga antes mag-abot ang tribulation, rapture anay sang church. Di kung na-rapture ang church, kung mag-abot ang tribulation, why should you be afraid? Diba? Nga madlok ka. Ang nagakadlok lang ya, ang way kasiguruhan sa ilang kabuhi. Nga subong pa lang daan niya, buhi bala, way ka balok kung bala. Kung mapatay siya, maluwas siya kung hindi. Pero kung ikaw, nakabato, nakatuo ka na kay Jesus Christ, ngayon mo Savior, now, no need for you to be afraid. Why? Because, if tribulation comes, all God's people, the church, will be safe in heaven. Ano ang mga ways to prepare for the second coming of Jesus, especially for the tribulation? Number one, you have to get right with God. Kung way ka pa nakapalapit sa Ginoo, way ka pa nakatugyan sa kabuhi mo sa iya, get right with God. Kilalaha ang Ginoo. You have to get right with God not only to believe in Jesus, but as Christians, you have to get right with God, make your life straight. Tadlunga ang kabuhi mo. Kaya nga, lapit na mag-abot ang Ginoo. Ang kabuhi naton tadlungon ta. Hindi na ta magkabuhi sa kasalanan, kundi magkabuhi kita sa pagkabalaan. We are not perfect, even though we are Christians, but the Lord teaches us to live for Him while we are still on the verge of the second coming of Jesus. Number two, you have to be discerning. Magsilang nga discerning, gani, magmangin maalam ka. Ano nagakalanabo sa kalibutan, di na magapakugmat sa imo. You have to be wise. Masilang iban ba o kaladlukan sa nagkatabo sa kalibutan ba? May ara ka na comfort sa ila. Kung Christian ka, hindi ka na madlok. Langulangaw lang silang sa iban niyang inadlukan nila ang end of the month. End of the year, end of the world ang kaladlukan mo. Ano pa gayud? Encourage one another. Encourage,
Encourage naton ang isa kag isa. Live, siling dira sa number 4, as if today is the last day. Mga buhi, kita nga daw masiling ka, Lord, I hope, kabay pa nga katapusan ko nga adlaw, so I have to be true to you. I have to be honest with you. I have to give you my life. I have to commit. I have to dedicate my life to you. Number 5, be faithful, serving the Lord. Magtutom ka sa paglagad sa Ginoo. Hindi nga galagad ka lang sa Ginoo. May man ara ka, may man wala. That's not. Kabalo ka nga malapit na mag-abot ang Ginoo. What kind of service are you doing? What kind of life do you live right now? You live for God while it is not too late for us. Basi maulihin ang tanan. Ulihin ang tanan sila. So dasul na ko matuo ka Jesus ano man, ining may religion naman ko ginambal ko na pero may religion cannot save you. Ba isang kampiyon nga reliyon nga makaluwas sa imo. Why? Because religion is an institution. Ang makaluwas sa imo ya person ni Jesus, not the religion. Alang-alam ang institusyon, makaluwas ang kalag mo. Ang kalag mo ano? Kalag mo yung spiritual. The local church is not a spiritual one. It is just physical. Alang-alang man nga, ang Sunshine Baptist Church, makaluwas sa kalag mo. Amo na, wala kuya gawali nga, ang Sunshine Baptist Church, makaluwas sa imo. Ang ginawali ta diya sa Sunshine, nga si Jesus Christ, amo lang ang makaluwas sa imo. Amen? Hindi Win souls for the Lord Jesus. Amo na number 6. Magpangdaog kita sang kalag para sa Ginoo. Kung mayara pa nga wala mo masugiran parte sa Ginoo, encourage your family members to trust the Lord. Keep on doing the work Jesus left for us to do. Amo na sila sa 1 Corinthians 15:58. Anong ginambal sa Bible? Therefore, my beloved brethren, can you memorize that? Therefore, my beloved brethren, ready? Begin. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. May namon nga langit nun. Salamat, Gid, sang imo warning sa amon. Sang imo nga ginambal sa amon parte sa imong pulong. Minisyon kami sa gihapon nga ma-internalize namon ini. Hindi lamang by theory, kundi sa amon pag-apply sini sa among kabuhi. Nga si Ginoong Hesus malapit na lang mag-abot. Kag malapit na lang man ang tinion nga ikaw tapos sa mga butang diri sa kalibutan. Apang kami nga mga tumuloo, ginapanumdum nimo sa pag-aman sa amon pagkabuhi sa imo. Kag subong man magapangdaog kami sang kalag, agud nga damo pa nga mga tao madala namon sa tiila nimo bago ka mag-abot. Kini amon prayer in Jesus name. Amen. Sige, siningan time prepare kita. Lord's table, mga bayan natin.